Pati po si Senator Bato is meron na po siyang warrant. So, maybe po is sumunod po siya doon kay dating Pangulong Duterte. And kamusta na nga Pilipinas? So, marami po ang mga against sa mga nangyayari sa pagkahuli po ng ating former President Duterte. At meron din pong mga tao na sumusuporta po sa nangyayari patungkol kay former President Duterte. Pero ano pa man po ang mangyari, isipag-pray po natin ang lahat at ang Pilipinas. God bless. Ano na ang nangyayari sa Pinas? There's a lot of room for improvement. Wala namang perfect, pero sana ma-improve na ang mga ganitong bagay. God bless. Matapos ang ilang araw na pananahimik, nagparamdam na kahapon si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa panayam ng media sa kanya, sinabi nito na hindi siya nagtatago at nasa Pilipinas pa rin siya. Paliwanag ng senador, naging abala siya sa pangangampanya sa malayong lugar. Sinadya rin umano niyang patayin ang kanyang cellphone para makatutok sa pag-aasikaso ng kanilang petisyon sa Korte Suprema. Kaugnay ito ng isa sa mga hiling nila na Temporary Restraining Order o TRO sa pagsisilbi ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC laban sa kanya at sa dating Pangulo. Kasama dapat si Senador de la Rosa sa grupo ni Duterte na nagtungo ng Hong Kong para sa isang pagtitipon ng PDP laban. Hindi. Madaling araw yung flight ko dapat, hindi ko na tinuloy dahil nakatanggap ako ng info na yun nga, may warrant na kami. Ang info nga is dalawa na kami ni President Duterte may warrant. So sabi ko, hindi na ko tutuloy para saksasuhin ko yung, di ba sabi ko sa inyo noon na pag may warrant kami, I will seek judicial relief from the Supreme Court. So yun ang, doon ako nag-concentrate ngayon, coordinate ko lahat ng mga lawyers namin. Okay. Gagawa kami ng petition. Hindi rin matanggap ni Senador de la Rosa na sumunod lang ang pamahalaan sa pagpapasuko kay Duterte sa ICC dahil sa commitment ng bansa sa Interpol. Aniya, kayang-kaya namang tanggihan ito ora mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahit na may kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at sa naturang International Criminal Police Organization. Bibig pa sa aking memory. He told me, nung nag-usap kami sa Malacanang, na never siyang mag-cooperate sa So walang isang salita? ICC. Talagang sinabi niya sa akin, so how do you feel it? Hindi ako mag-cooperate sa ICC. Sabi niya sa akin noon, huwag ka mag-alala, hindi ko mag-cooperate sa ICC. Dahil after ninyo, Busnex, magkakami na naman. Yan ang sabi niya sa akin. So anong pang kakaramdam niyo, sir, ngayon? Feeling betrayed. Feeling betrayed. Sir, last night... Betrayal to the max. Sa ngayon, sinabi ni Senador Bato de la Rosa na patuloy siyang lalabas para mangampanya at mamumuhay ng normal. Ngunit isusumiti niya ang sarili kung isisilbi na rin anya ang warrant of arrest mula sa ICC laban sa kanya. Tinitingnan rin ito na hingi ng tulong ni Senate President Francis Jesus Cordero para wag muna siyang isurrender habang hinihintay ang desisyon sa petisyon ng Supreme Court. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hihingi raw ng proteksyon sa Senado si Senator Bato de la Rosa sakaling hainan na rin siya ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Git pa ng senador, pakiramdam niya, tinraidor sila ni Pangulong Bongbong Marcos, lalo't nangako raw ito na hindi makikialam ang ICC. Ang kanyang eksklusibong panayam nasa frontline report ng ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. Sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte,
Umugong ang pangalan ni Senator Bato de la Rosa dahil kasama siya sa reklamo sa International Criminal Court o ICC bilang nooy PNP chief nang ipatupad ang tukhang. Sa eksklusibong panayam ng News 5, sinabi ni de la Rosa na wala pa siyang nababalitaan tungkol sa kanyang arrest warrant mula sa ICC. Wala pa. Ang alam ko, wala pa. Wala. Pero, darating at darating yan. Hintay lang natin. Giit ng senator, kung sakali mang lalabas ito ay hihingi siya ng proteksyon mula sa Senado. I will avail of the protection from the Senate. Then pag hindi na kaya lang akong protektahan, then I will turn in myself peacefully. Humiling din siya ng proteksyon kay Senate President Chis Escudero. I hope he can protect me up to what extent na kaya niyang i-afford sa akin. Wala pa akong pagdududa sa kanya. Ayon kay De La Rosa, hindi na nakakagulat ang paglabas ng arrest warrant laban sa dating Pangulo. Pero ikinalulungkot at ikinadismaya raw niya ang naging aksyon ng Marcos administration. Pakiramdam daw ng senador, trinaydor sila ni Pangulong Bongbong Marcos, lalo't nangako raw ito na hindi makikialam sa ICC. I just would like to tell him that I'm so sad na meron tayong Pangulo na walang isang salita. Very much betrayed. I felt betrayed dahil siya mismo nagsabi sa akin na nigabuhok ko or kay Pangulong Duterte hindi mahawakan ng ICC. Dahil sabi niya kung i-allow ko yan na makialam ang ICC dito, baka after the Dutertes, after sa inyo, kami na naman ang next na imbestigahan yan. So naniwala ako, pero iba ang nangyari ngayon. Mabigat naman ang naging mensahe ng dating PNP chief kay CIDG Chief Major General Nicolas Torre III na nanguna sa pag-aresto sa dating Pangulo. Well, I just would like to tell him that huwag sana tayong magpakalasing sa power. Yun lang, huwag tayong magpakalasing sa kapangyarihan. Because all these things shall pass. Nasigang-siga ka, na kaya mong pagsabihan yung former president na hihilain ko yan, that's too much. Sa kabila ng pagkakadetain ng dating Pangulo sa The Hague, Netherlands, naniniwala si Bato na makakauwi ito ng Pilipinas. Kumpiyansa rin daw siya na malulusutan nila ito. We were together when we waged the war on drugs. I'm very confident na malulusutan namin ito. Ipinagdiinan din ni De La Rosa na kung meron mang extrajudicial killing noong war on drugs, hindi raw sila ang nag-utos. Kung meron man nangyari, meron, pero hindi yan sinasanksyon namin. Hindi namin yan pinag-utos. That's beyond our control. Hanggat wala pang warrant of arrest, tuloy-tuloy lang daw ang kampanya ni De La Rosa para sa eleksyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Pati po si Senator Bato is meron na po siyang warrant. So, maybe po is sumunod po siya doon kay dating Pangulong Duterte. And kamusta na nga Pilipinas? So, marami po ang mga against sa mga nangyayari sa pagkahuli po ng ating former President Duterte. At meron din pong mga tao na sumusuporta po sa nangyayari patungkol kay former President Duterte. Pero ano pa man po ang mangyari, isipag-pray po natin ang lahat at ang Pilipinas. God bless.